So eto guys, viral na viral pa rin po magpahanggang ngayon mga sangkay itong nangyari sa isang Chinese, no? Isang event na kung saan nilamutak po ni Gibo Teodoro mga sangkay ang Chinese na ito. Harap-harapang napahiya sa buong mundo. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. Ngayon, until now kasi, viral pa rin itong video ni Gibo Teodoro. Mga sangkay, kung papaano po niya binoljak ang isang Chinese. Okay, na nagpapanggap daw po as journalist, mga sangkay, or ewan ko anong nangyari. Ngayon, itong tanong ng taong to mga sangkay, talagang namang bumalik sa kanya eh. Napahiya po siya dito sa harap po ng mga kilalang tao sa buong mundo. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no? Guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.51 million subscribers na. At road to 2 million na po tayo, pambihira. Bilis po ng panahon, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Medyo matagal na rin po tayong aktibo mga sangkay, no? From 2000, if I'm not mistaken, super active ako, 2019. From 2019 until now, mga sangkay, 2025. 6 years na po tayong magkakasama dito sa YouTube. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, eto na. Eto mga sangkay, yung face-off ng isang Chinese delegates. Okay? Hindi ko alam kung journalist ito mga sangkor. Ewan. Basta isa pong Chinese ang nagtanong kay Gibo. Panoorin natin. And from China, Qizhang. Thank you, Dr. Chipman. My question is for Defense Minister of the Philippines. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Okay. Parang may kasama kasing pananakot mga sangkay. Kumbaga, sabi daw ng Secretary ng Amerika na ang away ng Ukraine at Russia ay posibleng magdulot ng kumbaga nuclear war dahil nga syempre andyan yung Amerika, mga sangkay at iba pang mga malalaking bansa like NATO forces. Ngayon, posible daw ba? Kasi ang Amerika daw po nagbebenta ng mga gamit dito sa rehiyon, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Posible nga ba mangyari ang isang digmaan dito sa Asia? Wala namang ibang tinutukoy yan mga sangkay, China at Amerika. At eto, dito nag-umpisa na ibisto ni Gibo Teodoro ang Chinese na ito. Talagang, alam nyo, mga sangkay, hiyang-hiya po talaga siya dito nung binoljak siya ni Gibo. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Salamat sa sa propaganda na dinisguise lamang mga sangkay bilang isang tanong. Pero yun po talaga yung kanilang propaganda kasi. Dati nga naniniwala din pa ako diyan mga sangkay na possible yung digmaan pwede pong mangyari na ang maging frontline pa mismo ay ang Pilipinas dahil nga daw po sa Amerika. Well, may halong totoo, may halo rin pong hindi, mga sangkay. Pero ito kasing ginagawa ng China, kumbaga nagbibigay po sila ng ideya para po maniwala yung mga Pilipino na ito yung posibleng mangyayari. Kasi nga gusto nila maangkin. Alam nyo, bakit gusto nila maangkin yung buong West Philippine Sea?
Bakit? Kasi nga po, maliban sa oil, pagdating po mga sangkay sa kalakaran, no? Yung mga palitan po ng mga produkto, mas may advantage ang China kung kontrolado nila ang West Philippine Sea. Kasi doon po dadaan mga sangkay yung mga goods nila o di kaya ito mga produkto from China at mga palitan mga sangkay ng product from other countries. So, napakahalaga mga sangkay ng West Philippine Sea para sa kanila. Kaya nga lang, hindi po pwedeng ipamigay natin yon. Ngayon, binuking dito ni Gibo mga sangkay. Salamat sa tanong mo na halata namang propaganda. Ito, mala Prime Minister dito. Sumagot si Gibo Teodoro. First, the comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, Correct. each with its own territorial integrity and sovereignty. May sarili tayong soberanya na dapat hindi pinapakialaman ng China. Kumbaga, mga sangkay, di ba? And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. And certainly as an ASEAN brother, the Philippines will stand up with that ASEAN brother. Eh, kung gagawin daw nila din yan sa China, sa Malaysia at iba pang mga bansa dito sa Asia, magiging kaparehas tayo ng reaction, kagaya ng reaction ngayon ng Pilipinas laban po sa China. In time of need, in support and in defense of what is international law and UNCLOS. As members of UNCLOS, we are all committed to support it. Galing magsalita ni Gibo, sayang to, sana maging presidente to or kung ano man, mga sangkay, magiging parliamentary tayo. Magaling tong taong to, pwede maging prime minister. On the dialogue with China, Mahinahon lang, pero mga sangkay, yung hinahon niya, punto por punto, yung sinasabi niya. unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were few bamboo structures erected there. Isang area po yan, mga sangkay, na kung saan, ito sabi po niya. And China said Sabi daw ng China, that these were temporary havens temporary lamang daw po. Para kanino? for fisherfolk. Para sa mga mangingisda, mga sangkay. Yan ang sabi ng China. Pero ngayon, anong nangyari? Anong ginawa ng China? Now you have an artificial military island. Ngayon, dati sabi nila, 'di ba? Ano lang 'to, hindi temporary lang 'to para sa mga ano lang 'to, para sa mga mangingisda lang ito. Pero ngayon, mayroon na pong artificial island na punong-puno po ng militar. Heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Sabi ng China, gusto namin ng ang intention nila ay sa kapayapaan. Why does it continue to deny the Philippines? Yun. Talagang barag na barag dito yung Chinese. Tingnan nyo mga sangkay kung paano sumagot si Gibo. Dapat magpresidente to eh. Kung mayroon mang papalit kay PBBM, dapat ito mga sangkay. 'Di ba? Kaya nga lang, tayo mga Pilipino, kung sino lang yung sikat. 'Di ba? Tayo mga Pinoy, kung sino yung sikat, yun po yung nagiging presidente. Baka nga maging presidente pa si Robin Padilla, anak ng Tokwa. 'Di ba?
Ito yung mga kailangan natin, mga sangkay, mga kagaya ni Gibo Teodoro. its rightful provenance under international law and UNCLOS. And as proof of this, we do not stand alone. Bilang patunay, hindi lang kami ang tumatayo sa paninindigan namin, sabi po ni Gibo. No country in the world supports the 9-dash-line claim of China, or the idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Yun. Dito nabasag, mga sangkay. Hindi lang kami ang naninindigan dito. Maging ang mga bansa sa buong mundo naniniwala sa ipinaglalaban ng Pilipinas. Walang naniniwala sa China. Which is totoo naman, mga sangkay. Wala po talaga. May nakita ba kayong bansa na sinusuportan? Kahit po Russia o North Korea, wala po silang pakialam. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior. Napakarami daw mga bansa, mga sangkay, ang sumama sa Pilipinas para kundinahin itong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. In the South China Sea. None Wala. have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity Grabe, talagang pahiyang-pahiya dito, mga sangkay, itong nagtanong na Chinese. and sovereignty, for which I thank the members in this chamber right now for your support. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. Galing magsalita nitong Gibo, Talino talaga eh. And China has a lot of trust building to do Nako. to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue. Grabe, ang bigat ng binitawan. Lalo na yung sinabi niya, walang kahit isa na bansa ang kumukundi na sa Pilipinas sa pinaglalaban sa West Philippine Sea. At walang kahit na isang bansa ang sumusuporta sa China. Ito naman, mga sangkay, di ba? Well, ngayon ay viral ang video na to. Marami po talagang nagkalat, mga sangkay, sa Facebook, Instagram, YouTube ngayon, mga sangkay. So ito pala yung full video ng sagot ng napakatalinong si Gibo Teodoro. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po ito ngayon din. Click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.